lahat eh. So yung qualification para maging isang successful Live Good affiliate nasa na kay Coach Ryan, no? So sana maging ganun tayo. Hanapin natin 'yun. So, nakita niya talaga yung design ng Live Good is perfect, no? Or napakaganda. At yun yung hinahanap niya na company. Okay, ganito, no? Coaches, Coach Mart, Coach Trixie, Coach Ryan, no? We will give you a chance, no, na sa pagkakataong ito, no, na marinig kayo ng libo-libong tao. Yung inyong short lang na tama lang, no? Yung istorya ba? Istorya nyo, no, dito sa Live Good from the start, no? Paano mo ikikwento siya ng sa mabilis na 7 minutes or 10 minutes, no? From the start, ano ka, tapos gitna, ano ka, until now, and in the future na nakikita nyo. Paano nyo i-describe, no, sa mga tao para makilala kayo ng husto, no? Who is Mart Nile de Gastas? Who is Trixie Quizon? Who is Ryan Rosales? Ayan, so gustong marinig to ng libo-libong tao. Ayan, sino po ang gustong mauna sa inyong tatlo, no? Para magkwento. Okay, okay lang maluha kami ha. Oo. Oo Sige, nga, nakahanda na yung tissue ko. Simulan ko kaya ko sa akin para at least pag-usapan. Coach Ryan, sige, pinakabata. Coach Ryan So, Rosales po ang unang magkikwento ng kanyang background, no? Kanina nagpakilala na siya, pero ito talagang yung story na niya, no? Para ma-challenge din kayo. Okay? At na-reach niya ang diamond sa Live Good. Coach Ryan. alright, so magandang ano po sa ating lahat, no? Magandang gabi. So by the way, again, Coach Ryan, here's my background and then yung as success story, no, sa Live Good, and then lahat-lahat no pinagdaanan ko. So ito po, no, i-share ko lang po sa inyo, no, and sana ma-inspire po kayo sa story ko. Okay? So yan. So anyway, sino ba ako, no? Si Coach Ryan bago pa maging affiliate member ng Live Good. So ayan po yung background ko before. High school graduate lang, nagdadagat, sumasama sa aking papa, no, sa laot, gabi, umaga. So para mangisda, no? And ang hobby ko ay magano ng baka, kalabaw, no? So, yun. Tumutulong ako sa pagsasaka. So yun po si Coach Ryan. And nakatira po ako, no, sa mga hindi nakakaalam, nakatira po ako sa isla ng Samar. Pamilyar po kayo, Daram? So makikita nyo naman po sa isla namin, um, ayan o, maliit. Walang internet po, kung makikita nyo. Walang internet. Malayo sa Kabiasnan, sa city. Makikita nyo, kumbaga dyan pa lang makikita nyo, dagat at saka pagsasaka na yung kinabubuhay namin. Maliit lang siya na barangay. 2 eskwelahan nga lang yan dyan eh. So, pangarap ko before, hindi talaga pumasok sa akin ng mag-business na ganito. Pangarap ko before ito. That because lack of financial, dahil sa sitwasyon namin, sana nakaka-relate po kayo, no? Financial problem dahil ang papa ko walang stable na trabaho. Kung ano lang, dagat, pagsasaka, kung ire-request siya na bilang labor or panday. So sumasama lang ako, and then mama ko naman housewife. And then ang proud pa rin naman ako kahit hindi ko sila totoong mga magulang kasi ampon po ako. Sila po yung nagpalaki sa akin from the start. Okay? Kasi iniwan po ako baby pa lang sa kanila. So nakaka-proud sa mga magulang ko ngayon kasi pinalaki nila ako ng tama, no? And nag-decide ako magtrabaho sa Tacloban pandemic kasi ako yung tipong bata na from the start madiskarte ako. Kasi yung kahoy nga binebenta ko para lang yung mga niyog binebenta ko ng 5, 2 pesos para alam mo yun, magkaroon ako ng pera. So ganoon ako, ayoko matitenga ako. So nagtrabaho ako sa Tacloban, magdadagat din at saka construction kasi hindi ko talaga naranasan trabaho na magano ba ng mga papel or magsapasa. So sanay ako sa katawan ng trabaho. Okay? And doon naman ako na-invite. So bibilisan ko yung pinaka doon sa past.
So way back 2019. So na-invite na po ako ni Mentor Nile at makikita nyo naman po dyan, gwapo pa si Mentor Nile. At makikita nyo po dyan sa sitwasyon namin ng past company, may white na may white na kurtina. Bahay nila to. Ngayon, 'di ba, gawa na bahay nila 'yan. Makikita nyo yero. Ayan. Etong kasi ako hindi na ako nag-inarte that time. Sitwasyon namin dito, ayan yung bahay nila ni Coach Mark, yero, and nahiga kami sa karton, natutulog ng ganyan, kadikit pa parang alam mo yun, hindi na kami nag-inarte. So kung ibang tao to, siguro tumigil or nagbabash sa ganito or nagiging negative. Pero dahil nga sa sitwasyon ko, mga partners, no, hindi ako nag-inarte. Wala sa part yun kasi mahirap kami. Sanay ako sa hirap. So makikita nyo po yan, ayun po yung naka-blue, ako po yun, yung parang naka-stripe, ayan, yung mahaba, na mapayat. Siksikan kami parang sardinas eh. Bahay nila mo yan. So si Coach Mark wala dyan eh, hindi na siya nakahiga dyan, nasa lamisa ata siya. So makikita nyo po yung sitwasyon nung pag-start ko, walang arte-arte. Ang nagpalakas po sa akin si Lord kasi si Coach Nel kasi siya yung nagpo-push sa amin at nag-i-inspire. So kahit wala siyang result that time, yung ano niya, yung pananalita niya, doon ako and then yung attitude niya. Doon ako nag-stick sa kanya. Doon ako nag-commit, no? So inaral ko, hinasa that because of this kind of mentors, no? Tinuruan ako from the start. Hindi ako magaling sa cellphone, kaka-cellphone ko lang. As in, kasi hindi ko alam kung bakit ako natuto sa pagse-cellphone o i-maximize yung skills ko. That because of training, tinuruan ako, which is my mentor, Mentor Nile, and then yung mentor Trex, no, na talagang from the start tinuruan ako nila kung paano ko gagaling. So, hindi talaga ako sa cellphone. As in, ako sa personal, mga maman sir, maniwala po kayo sa akin sa hindi po ako mahilig sa tao. Introvert po talaga ako, hindi ako mahilig sa tao, makisalamuha. Pero that because of this business, nahasa ako, nasanay ako, natanggal yung hiya ko. And ayun na nga, parehas kami naging youngest millionaire sa past company ni Mentor Nile. Wala bang palakpakan yan sa past company to. So kahit first company, no, sabay kami, no. Kumbaga inawardan kami, and then sa akin naman naging car-achiever ako doon sa past company. And yun nga, binilasan ko siya, nagkaroon ng attrition. Yun na po yung time na dito po, ito pong time na to, mga mamansur, no, hindi ko to makakalimutan. Yung kotse, ihilahin kasi yung company hindi binigay payout. Ito yung time na wala na ako ng pag-asa. Nag-iisip na, sabi ko, all these years na sakripisyo ko, puyat, pagod, mawawala lang. Naakala ko yung networking. Doon ako nawala ng pag-asa. Itong time na to. Iniisip ko kung, alam mo yun, mayroon pa mga opportunity na ito yung inaalala ko dito, yung papa ko, may sakit pa that time na ito yung time na alas 2 sa ng umaga na di pa ako makatulog. Kasi kukunin na yung kotse. Tapos yung papa ko, walang gamot, walang pera. Kasi hindi binigay sa akin yung payout. Sakit sa pakiramdam kasi honest ka naman sa isang kumpanya, ginagawa mo naman ng tama, wala kang niloloko. Sakit ko lang, parang nagtatanong na ako kay Lord. Sabi ko, ano ba ang kulang? Deserve ko ba to? Yan yung tinatanong ko that time. Deserve ko ba to? So, itong gabi na to, talagang, ewan ko, wala akong gana. Nagagalit ako sa naging decision ko kasi ang dami kong tao, maraming tao na nakatingin sa akin, sinusubaybayan ako, na pinatunayan lang na mali ako sa decision ko. So, doon ako nawala ng pag-asa. And yun nga, dumating sa point, nag-chat yung upline. So, binilisan ko kung bakit na meet si Live Good. Yung time na yun, naghalo-halo yung emotion ko, mga ma'am.
nag-chat sa akin si upline March 19, 2023 at makikita nyo dyan, saan ka? So, ang sa isip ko, eto na, mag-ano naman to, mag-invite na naman to. Di pa ako nakaka-move on kung magdi-decide ba ako kasi bala ko umuwi sa amin. So, nag-chat siya sa akin. Nagkataon, hahabulin na kami ng apartment ko. Tapos kuryente, lahat ng bills. Tapos wala pang pera, hindi binigay yung payout. Again, wala pong bali sa amin. Ang company po ang nagbago, hindi po kami. So, ayun na, nag-chat sa akin, pinakilala sa akin si Livegood. Nung inintroduce niya si Livegood sa akin, ni Mentor Nile, ito, sabi ko, bago. So, akala ko, ibang company ng mga in-expect ko. Akala ko. So, nang inintroduce niya sa akin, ang Livegood, subscription, sabi niya. And talagang hindi ko naman pinansin yung lahat-lahat eh. Ang importante, subscription, yung product, very important yun. Kasi doon ako nag-check na eh, natuto na ako eh. So, diniscuss niya sa akin, available 200 plus countries, 7 ways ang kitaan, and hindi naman ako agad nag-decide. Natakot. Kasi sabi ko, kung papasok ako dyan, syempre, hindi puhunan kasi ang iniisip ko dyan eh. Ang oras, panahon na ilalaan ko, tapos mag-feel na naman ako. So, ang ginawa ko para makapag-decide no, sa offer, na mag-join sa business, sa sumabay sa kanila, inaral ko muna. Nag-attend kami ng Zoom kay Coach Fernan. Coach Ferns pa yun eh. Dalawa pa lang sila nun. So, nag-speak. Inaral ko, nag-attend kami, nag-observe kami. Especially ako. So, nakita ko, naintindihan ko yung Livegood. So, hindi muna kami nag-decide. Isipin nyo po, March pa lang, in-invite na po ako, no? In-invite kami. Then, nag-join ako dito, nakapag-decide ako, April 20, 2023. Makikita nyo po yan. At alam nyo po ba yung puhunan kung saan ko kinuha? Pinangutang ko pa. As in, pinangutang ka. Kasi ganun po kakapal yung mukha ko. Kasi naintindihan ko na siya. Okay, wala akong masabi sa product and then sa profile ng company and then pay plan. So, nakita ko pang long term yung business. Kaya nag-join talaga ako. Pinangutang ko pa. Ayun nga, inaral namin araw-gabi. Ayan o. So, inaral namin araw-gabi. Minaximize ko on and off. So, kumbaga nag-start kami sa online, talagang walang tulugan. As in, walang tulugan. Yung sitwasyon namin dyan, makikita niyo yung kwarto ko, maliit lang, may attraction pa na kotse. Ayan, nasa likod ng upuan. So, ina-attract ko pa lang yan. Yung mga goal board ko, ayan, may mga ko doon. Mayroon ako mga nakalagay doon. So, natatargetin ko to. Kasi walang imposible eh. So, nagkaroon ako ng routine. So, inaral ko siya, nag-a-attend ako lagi ng mga seminar para maintindihan ko yung nag-take note ako, nag-a-attend ako ng mga seminar. And, alam nyo ba yung pinaka nakakatawa dito? Kasi, nakakatulog na po kami, especially ako sa upuan. Kasi gigising pa ako kasi pag humiga ako sa higaan, matagal po ako magising. 4 hours to 6 hours lang, malingat lang ako. Malaking kawalan na yun sa akin. Kaya dyan ako, madali ako magising sa upuan. So, dumating sa point, nagkakasakit pa ako. As in. So, dahil sa sobrang baliw ko sa Livegood, huwag niyo pong gagayahin, bawal po ito sa mga sa mga hindi risk taker. Dumating sa point, nagkakasakit na po ako, business pa rin yung iniisip namin, no? Especially ako. And syempre, may nagtitiwala na doon na nagbunga yung hard work. Naniniwala ako pag once na talagang ginusto mo, mangyayari eh. So, kailangan lang ng sacrifice. So, ayun nga, nag-bronze ako dito sa Livegood ng 1 day, nag-silver ako ng 1 week, nag-gold ako ng 1 month. Di ba? April po ako sumali, May 20 ako nag-gold, nag-platinum po ako ng 2 buwan at 3 araw. And then, alam niyo po ba, kahit platinum pa lang po ako, share ko sa inyo, tuwang-tuwa na ako kasi kumikita na ako April, May, June, July, o July pa lang, kumita na ako ng 6 digit. August, tuloy-tuloy 6 digit. Sabi ko, 4 na buwan pa lang ako, kumikita na ako ng 1 buwan ng 6 digit, tas palaki pa siya ng palaki. Platinum pa lang ako niyan, wala pang diamond. Sabi ko, hindi to nangyari sa past company kasi sa past company ko, grabe, di pa namin, pahirapan pa, mamatay na kami dun sa sa kakahataw, di pa namin nahihit yung 100,000 a month eh. So, ako yun. So, 80,000 na nga ito yung pinakaano ko dun sa past company. Hindi pa lahat yun nakukuha.
So dito tuwang-tuwa na ako, 4 months, grabe. So sabi ko worth it lahat ng sacrifice hanggang sa nagtuloy-tuloy platinum pa lang ako August hanggang nag-ano siya nagpataas. What if nung nag-diamond ako, 'di ba? So ito yung proof na talagang kahit platinum pa lang 'pag ginawa mo siya, eh hindi imposible 6 digit pataas, no? And nag-diamond po ako dito ng 6 months and 21 days dito sa Livegood. And na-awardan po ako dito sa Livegood as the youngest diamond of Livegood. So nagpapasalamat po ako sa Livegood and then sa may-ari, no, sa mga corporate team. Ito naman po yung aking result dito sa Livegood. Ito po, may tatak Livegood. Ayan, makikita niyo yan. Nakikita niyo po ba? So sinasakyan ko pa yan sa ibabaw. Ayan. So pinagawa ko yan, brand new yan lahat, lahat gawang ano yan, talagang mamahalin na kahoy. So para sa father ko, no. So at least hindi na sila nahihirapan kung gusto ko sila papuntahin dito or may mga gusto kami ikarga. Kasi pinagawa ko yan kasi nagpapagawa ako ng bahay para hindi na kami re-rent, no. So may sarili kaming service. Kahit saan ako magpunta, isang request ko lang, uuwi ako, may service ako, walang problema sa ano, walang ano sa alon, no? Wala kang pangamba. And then ito naman napapag-drive ko yung aking kotse, dati hulugan pero ngayon paid cash dito sa Livegood. So wala akong sakit sa ulo. Kaya sobrang thankful, nagagamit ko siya sa hataw kung pupunta kami sa mga leaders ko sa mga pepresentahan namin sa personal, may mga bonding kami ng mga mentors ko, convoy na kami. Di ba makikita mo yung mga mentor mo tapos isa ka doon, di ba? So nagko-convoy kayo sa mga travel. So ang sarap sa feeling sa ganitong edad, no, as a 22 years old. And kung ibang tao lang, no. And then ito naman, nakabili ako ng laptop dahil sa Livegood. And then syempre, pangarap kong iPhone, dati pangarap ko lang siya. That because of this opportunity, yung mga bagay na alam mo yung pangarap ko lang before, mga gamit, kapag grocery wala kang iniisip kasi kaya siya eh. So, na hindi namin nagawa to sa past company. As in, kasi tipid pa kami kahit kumikita kami ng malaki. Tipid pa. So, dito lang namin nagawa kay Livegood yan. Sabi ko, 1 taon pa lang tayo. 1 taon pa lang, sabi ko. Kung sa 3 years dun sa past company, 1 million lang kinita ako dito sa Livegood, no? Ang laki na bago. Kasi, nung sitwasyon, di ba nakita nyo sa kwarto ko, ang parang madumi ngayon, ngayon, naka-aircon, wow. Sobrang thankful ako sa sitwasyon ko ngayon. Kasi dati mainit. Mainit, ngayon, naka-aircon na, ganyan yung sitwasyon, grabe na. So, komportable na, kumpara before, na wala na ako halos mahigaan. Ngayon meron na, malamig pa, no? And sa family, ayan nabibigyan ko sila ng mga small businesses, and then nabibili ko yung mga gusto nila, i-treat ko sila kung kakain kami sa labas, nakapagbigay ako monthly sa kanila ng kanilang panigastos at marami pang iba, no? And nagpapagawa ako ngayon ng bahay para sa family ko. So ongoing po 'yan. Yan po yung tinatapos ko ngayon na goal. So para sunod-sunod po, and na-hit ko po yung aking dito 7 months first million, and then pagka 1 year lang, ayan, 40,000. Actually hindi lang yan, hindi na updated yan. So 1 year lang namin dito sa Livegood, ayan, $40,000. Actually ano na yan, late na po yan. So yan po yung yung kabuuan na income ko dito yung 1 year. 1 year plus na po ako dito sa Livegood. And that because of this right mentor, right pathway. Naniniwala po ba kayo na kapag right mentor ang naghawak sa inyo, nasa right pathway ka? Yun po yung nangyari sa akin. And alam niyo yung nakakatuwa kasi i-educate ka, no, para gumaling, and kung may kayo, may mga bonding, so sama-sama kayo. So naniniwala ako kapag nasa right circle ka, nasa right mentor ka, talagang nasa right result ka or magkakaroon ka talaga ng right result. Kapag yun yung pinapakinggan mo. Pero pag pinag-usapan mga negative, mga alam niyo yun, palipat-lipat, no comment tayo dyan kasi dito sobrang blessed ako sa mga mentors ko, no? Kay Mentor Trex, Mentor Nile, grabe yung leadership nila, no? The way they handle, no, sa mga leaders, kung paano i-remind ang mga leaders, no, to the point may mga critical quitting, pero andyan sila to remind us, to motivate us, no.
And yung circle na to talagang ito yung the best, no? Kasi comparison yung iba, no? Ito halos kung gusto namin mag-bonding, bonding kami. So kung may biyahe kami, sama-sama. So yun yung nakakatuwa dito. Okay, kasi nagtutulungan po kami. And that because of these two mentors na pundasyon sa amin, no? Especially Mentor Trex, Mentor Nile, nakakatuwa, no? Na makita na pareho kayo na umaangat. Parehas kayong papuntang success. Yun yung kinukuha nyo. And syempre kaming tatlo may kanya-kanya kaming mga diskarte pero iisa yung goal namin. Iisa yung goal namin ang talagang dumami pa kami, makatulong din kami sa mga Gen Z na mga kagaya namin na akala nila walang pag-asa sa buhay, yung mga nasa laylayan sabi nga nila, di ba? Nasa yung mga walang pag-asa, no? Yung mga hindi na kayang paaralin. So kami yung bubuo nun. So yun yung inano namin sa tatak namin na bilang mga bata, walang bata-bata kasi mature na tayo sa pag-iisip, yun yung importante. So, again, and my mentor, salamat sa aking mentor, para nakikinig ngayon, Mentor Nile, mula noon hanggang ngayon, saludo upline, kasi lagi mo akong sinasama from the start na hindi ako magaling sa business, tinagaan, nakulitan ka sa akin nung time. And hanggang ngayon, lahat ng meron ako that because of you. Lahat ng meron ako that because ikaw yung naging bridge, ikaw yung naging tulay, no? Kung bakit ako andito sa kalagayan ko ngayon. And syempre sa my team, sa mga leaders ko, core leaders, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, kung bakit may Coach Ryan. So sa mga platinums and then gold, mga leaders na meron ako and then mga nag-for good, maraming salamat po. And Coach Fernan Santiago, maraming salamat sa pagpapakilala sa Pilipinas pagdala kasi malaking tulong po sa amin, especially sa akin. Para sa akin, malaki po ang pagbabago na nangyari sa buhay ko sa loob lang ng isang taon na hindi namin nangyari nung 3 years kami sa past company. So kahit patayan na yun yung namin, hataw dun sa past. So eto talagang hawak namin yung time namin. What if, kung tanungin po kayo, natakot ako, hindi ako nag-join sa Live Good. What if po? So, do you think po meron po ako ngayon? Ewan ko na lang, baka nagsadagat po ako ngayon for sure, nagko-construction or nasa Manila ganun. So what if natakot ako? Hindi ako nag-decide kasi alam niyo yan, ayaw mo nang magkamali or parang malugi, no? Mag-aksaya ng time. What if? Kasi ito yung sitwasyon namin na gusto ko makita niyo. Yung reason why ko, yung deepest why ko. Makikita niyo yung bahay namin before. Alam niyo po yung kalahati dyan, kwarto namin yan, pero nasira na. Bahay pa po ba yan? Baka bahay po yan ng So, bahay po yan ng, ewan ko kung anong bahay yan. Hindi po kami mayaman. Ako po ang panganay. Talagang ako yung bumubuhay, nagpapaaral sa dalawa kong kapatid, yung kapatid ko. Yung mga magulang ko, ako yung nagsusustain sa kanila. Yung dalawang kapatid ko. So ako yung tumatayo bilang tatay. Parang gano'n, na tatay-nanay na rin. Provider, kumbaga. So, alam niyo, nagpapagawa ng bahay, provider, may kapatid, sarili pa. So, nakikita niyo po. Gusto ko lang po makita ninyo na yan yung sitwasyon ni Coach Ryan. Kung bakit tinutodo ko si Live Good, bakit ko siya tinutuloy-tuloy. Nagigets niyo po ba? Do you think bahay pa po ba yan? Joke lang. So, hindi pa po yan napaayos mula nung bata pa ako hanggang ngayon, kaya yan naging itsura. Kasi hindi nga kaya paayusin ng family ko. That because of Live Good, dinadahan-dahan ko po siya. I-guess niyo po ba? And ang maganda sa pagbibusiness, bakit ko sineryoso yung Live Good? Time freedom. May oras ako, hawak ko oras ko, no boss. Boss ako sa sarili kong time. So hawak ko oras ko, kung gusto ko umuwi sa amin, uuwi ako, kung gusto ko kumain, kakain ako, kung gusto ko makipagkausap, maglaro or mag-business, no? Kung saan ko man pumunta, no? Hawak namin oras. Yun yung nagustuhan ko. Walang magdidikta sa time. Diba? So until now, still working sa financial freedom on
Syempre nag-ano ko online, minamaximize ko yung online and makipag-usap personally, kinare yung product sa ibang tao from different dito sa mga isla-isla. So, yun po yung story ni Coach Ryan. That because of Live Good, yan. So, ito lang masasabi ko. Magbibigay lang po ako sa inyo ng konting idea. Na-realize ko, no, the opposite pala ng success or opposite ng success is fear, hindi failure. Ang failure part ng success, pero yung fear, kapag natakot ka mag-risk, natakot ka sumubok, natakot kang gawin yung bagay na alam mong magbabago buhay mo, natatakot kang ayaw kanila, maraming takot. Natatakot ka kasi baka walang mangyari sa iyo 1 year, 2 years from now, 3 to 5 years from now, natatakot ka, ganon. So, hindi ka talaga magtatagumpay. Maniwala po kayo, kapag lagi kang takot, hindi ibibigay yung success at hindi para sa iyo yung success. Naniniwala ko doon. Naniniwala po kayo na the opposite of success is fear. Kaya pag lagi kang takot, don't expect na magtatagumpay ka sa buhay. So, thank you everyone and God bless. At may magsasalita pa sana na-inspire po kayo sa sitwasyon ko. Pinigilan ko na lang yung emotion ko, no, kasi hindi talaga ako mahilig umiyak sa maraming tao. So, hangad ko yung success ng mga nandito sa Live Good, especially yung mga nandito, sana na-inspire po kayo. At gawin yung hugot yung family nyo, yung deepest why nyo. Kasi ayun yung deepest why ko eh. So, by the way, Coach Ryan Rosales, at your service tonight. At sana na-inspire po kayo sa aking kwento dito sa Live. Alright. Super relate. Grabe ka, Coach Ryan, ha? Yoo-hoo! Ayan, isang story pa lang yan, ha? And Coach Janet, Coach Bert, no? Bago tayo lumipat, no? Sa ibang kwento ng buhay, no? Medyo pag-usapan muna natin to si Coach Ryan. Pinaiyak tayo, no? Umuulas na yung makeup ni Coach Janet. Buti yung eyeliner nito, mamahalin. Ha? Okay. Grabe, no? Ang dami na-inspired, no? And akala ko, kasi kami ni Coach Bird, no? Sa family namin, galing din kami sa mahirap, eh. Akala ko mahirap na kami. Hindi pala. Ito pala ang talagang mahirap, no? Grabe yung, bahay pa ba yun? Oh, totoo yung tanong ni Coach Ryan Rosales, matatawag yung pa bang bahay yun, di ba? Correct. O kaya wala na siyang pakialam dun sa tinutuluyan nila nung sa bahay nila Martnile, no? Para lang maghawahan sila ng init sa company na tinatrabaho nila. Kahit matulog sila ng dikit-dikit, parang sardinas, no? Grabe, no? Nakita niyo yung mga sakripisyo, no? Minsan nakatingin lang tayo sa resulta, sa forma, pero ano talaga yung nasa likuran ng mga taong to, no? Correct. Yan ang buhay ni Coach Ryan Rosales. Talagang kahit ako, no? Lalalim ang deepest why ko pag ganun ang sitwasyon ng pamilya ko. Tapos panganay ka pa. Ikaw ang inaasahan ng mga magulang mo, mga kapatid mo. Hindi ka pwedeng magpa-banjing-banjing talaga eh. Araw, ginagawa mong gabi. Yung gabi, ginagawa mong araw. Di ba? Kahit magkasakit. Although sabi niya, huwag niyong gayahin, di ba? Pero magkakasakit ka talaga ng ganun. Wala, halos pahinga mo, yung makatulog ka na lang sa upuan. Iba talaga, no? So, coaches, anong salamin nyo, no? O paano nyo sasalaminin, no? Itong kwento ng buhay ni Coach Ryan, no? Anong mga kapulutang aral, no? Ng mga taong nakikinig dito? Ako, may realization ako, no? Minsan, maganda rin yung no? Yung walang-wala ka na. Alam mo yon, no? Kasi yung other na nare-recruit natin, kaya half-hearted siya sa Live Good kasi meron siya, eh. Alam mo yun, meron siyang nabubuhay siya, kumakain siya ng gusto niya, 'di ba? Pero yung 'di ba tinuturo natin one qualification ng prospect, yung hunger. Yun yung meron talaga si Coach Ryan. Kitang-kita mo yung hungry niya, no? Matulungan yung pamilya, mapalitan yung bahay nila na ang questionable sa kanya, bahay pa ba 'to, 'di ba? Tapos yung mission nila, no, sa mga Gen Z na sinasabi niya, kapwa nila na
napag-iwanan, no? Sabi niya kanina, nasa laylayan, di ba? Andute. So yung qualification para maging isang successful Live Good affiliate, nasa kay Coach Ryan, no? So sana maging ganun tayo. Hanapin natin yun, yung gutom sinasabi. I'm not saying literal na gutom ka. I mean, yung nakikita mo, yung, di ba? Yung talagang you do anything, everything. No? Correct. Kasi dumating yung opportunity, nakita niya eh. Sabi niya rin kanina, natuto na ako, natuto na kami. Di ba? Nakita niya, totoong kumpanya, ang ganda ng produkto, ang ganda ng Complan. Di ba? So, second chance, ibuhos ko uli yung ginagawa ko before na sobrang hirap. Ito, napakadaling gawin. Di ba? Tapos, sinamahan ng hunger niya. Wala na. That's why, no, nakita po natin yung progress. Talagang dire-diretso, bulusok, pataas. No, ganun Correct. po. Kaya, sana, no, maging ganun po tayo. Hindi yung, wala lang, nag-join lang ako, ganun. Minsan ganun eh. Na, tas, pag walang nangyari, sinisisi, Live Good. Sinisisi yung nag-recruit sa kanya. Wala eh. Wala dun eh. Puro Nasa lang atin po talaga. And it's not about mindset. Kasi marami iba na mi-misinterpret, no? Mina-mindset lang daw. Kaya nag-i-stay pa sa Live Good. Mina-mindset lang daw. Kaya alam mo yun, hindi. It's not all about mindset. Sa totoo lang, importante po yung mindset. Ano yung mindset mo sa buhay, hindi sa Live Good? Di ba? Ano yung mindset mo when it comes to reality? Ano yung mindset mo sa pangarap mo? Yun yung pinag-uusapan po dito, hindi yung Live Good. Yun po yun, di ba? Kasi ito yung learning, isa nabasa ko to minsan eh, no? Tama si Coach Ryan eh. Hindi hindi yung walang pera ang reason eh para yumaman eh, di ba? Kasi sabi eh, no, ito nabasa ko eh, di ba? Ang isang walang alam, walang hunger, wala yung quality, isa. no? Wala yung desire. Kahit bigyan mo ng 10 million yan, after 1 year, mahirap pa uli yan. Correct. Di ba? Pero yung bilyonaryo, negosyante, talagang ang mindset eh magpayaman, okay? I-bankrupt mo yan ngayon, after 1 year, bilyonaryo uli yan. No? Kaya yun yung maganda po, no? It's all about mindset. Wag nating i-misinterpret na mina-mindset lang yung mga tao, hindi. Tinuturuan ka ng tamang alam mo yung pag-iisip, tamang may magandang term yun sa Tagalog eh, no? No? Tamang ano eh, nalimutan ko sa duwila ko kanina, no? Kailangan meron ka nun, hindi puro reklamo. Okay? Kaya Coach Ryan, you inspired me. You inspired, I believe, no? 600 plus na ang nandirito. And sana kapulutan po natin ng aral yon and gawin natin, no? Kung nagawa ni Coach Ryan, kaya mo ring gawin, kapatid.